Nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Galatians. No other gospel, stand firm in your freedom. Ang title po ng ating pag-aaralan o mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong hapong ito ay isang katanungan, anak ng pagkaalipin o anak ng pangako, no? At doon po tayo sa Galatians 4 verses 21 to 31. Nakaka-4 chapters na po tayo ng Galatians. 6 lang po ang chapter na ito at kung inyong maalala, ang chapter 1 at 2 ay personal. Isang personal na pamamahayag ni Pablo ng katunayan ng kanyang pagiging apostol at ang katotohanan ng dala niyang ebanghelyo na nagmula mismo sa ating Panginoong Hesus at itinuro sa Kanya. Sa chapter 3 and 4, makikita po natin ang doctrinal section. So from personal, naging doctrinal. In fact, yung chapter 3 po, nandoon po ang karamihan ng doctrinal statements ni Apostle Paul. At ang chapter 4 ay mostly kanyang panawagan at mga ilustrasyon para sa kanyang mga kaibigan, mga inaalagaang Kristiyano sa Galatia. Matatapos na po ang chapter 4 at dito po sa mga talatang ito ay magpapakita muli si Apostol Pablo ng isang ilustrasyon na nagmumula sa isang kwento mula sa aklat ng Genesis, no? So sa pagpapatuloy ni Pablo ng kanyang pagsusumamo na manatili ang mga taga-Galatia sa tamang pananampalataya, binalikan niya ang isang tanyag na salaysay sa lumang tipan tungkol sa dalawang babae sa buhay ng patriarka ng mga Hudyo na si Abraham. Hinamon niya ang mga Judaizer na nagbibigay ng maling katuruan sa mga iglesia sa Galatia na balikan ang sinasabi ng Torah. Ano po yung Torah? Yung Torah po ay yung first 5 books of the Old Testament. Ang tawag po nila doon sa kanilang Hebrew Bible ay the books of the law. Sa kanila pong wika, yun po ang Torah, no? So, dahil kaya niya po kino-quote ngayon muli ang Torah dahil ang mga Judaizer na kanyang tinutuligsa ay nagtuturo na dapat sumunod sa kautusan o sa Torah ang mga taga-Galatia. At sa kanilang pagsunod sa mga kautusan at reglamento ng mga Hudyo, sila ay magiging kumpletong Kristiyano. Sila ay magiging tunay na ligtas. Ganun po ang kanyang katuruan. Kailangan dagdagan ninyo, bukod sa pananampalataya kay Jesucristo, kailangan plus works. Plus works. Faith plus works. Kaya nga ang wika niya sa verse 21, yung kanyang bungad, tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? Anong sinasabi niya doon? Kayo na mahilig ba na mapailalim muli sa batas? Kayo ay pinalaya na ni Kristo Jesus mula sa pagkaalipin sa batas. Ngayon ay bumabalik kayo muli na mapailalim muli, magpaalipin muli sa batas. Kayo na gustong magpaalipin muli sa batas. Ayaw nyo bang makinig sa batas? Ano ba ang sinasabi ng batas? Ang kanyang tinutukoy doon ay yung aklat na Genesis. Naalala nyo, sa chapter 3, kung ating babalikan saglit, no? Meron po siyang isang section doon kung saan pinatunayan niya ang kahigitan
ng pananampalataya sa pamamagitan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Binigyan niya ng isang argument na galing lahat sa Old Testament ang kanyang kinote. Di ba? Sabi niya, Genesis 15:6, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Sabi niya sa Galatians 3:6. Tapos sa Galatians 3:8, nag-quote na naman siya. Genesis 12:3, in you shall all the nations be blessed. No? Referring to Abraham at ang kanyang magiging descendants. Pagkatapos nun, sinabi niya, gusto niyo magpailalim sa batas. Ang sabi sa batas, Deuteronomy 27:26, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law to perform them and to do them. Nasa Galatians chapter 3 verse 10. Tapos kinote niya ang isang propeta, si Habakuk, no? O Habakuk. Well, dahil Pilipino po tayo, Habakuk, no? Habakuk chapter 2 verse 4. Ang wika doon, the righteous shall live by faith. By faith. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tapos kinote din niya ang Leviticus 18:5. The one who does them shall live by them. Ang ibig sabihin, lahat ng susunod sa batas para sila maligtas. Kung yan ang gusto ninyong paraan ng kaligtasan, bueno, kailangan sundin ninyo lahat. Pero alam natin na hindi natin kaya sundin lahat. Alam ng mga Galatians yan. Kanila nang natutunan yan sa kanilang mga puso't isipan. Pero ngayon, tila bumibigay sila at bumabalik sila sa luma at maling pananampalataya. Kaya nga nag-umpisa yung sulat sa chapter 1, sabi ni Paul, I am amazed that you are so quickly deserting the true gospel. And you are listening to another gospel. Not that there is any other gospel, sabi niya. Dahil kung meron man dumating daw na magtuturo ng kakaibang gospel, sila ay anathema, accursed. Pupunta sa impyerno. Inulit niya ng 2 beses yon sa chapter 1 verses 8 and 9. Dahil ang summary statement siguro ng buong aklat ay nasa chapter 2 verse 16. Ang wika doon, yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. At paulit-ulit niyang ina-argue yung point na yon sa chapter 3, sa chapter 4, hanggang sa matapos na ang chapter 4. Sa kwento ng 2 babae, si Hagar at si Sarai. No? So yun po ang una nating titignan. Ang ilustrasyon, 2 anak na nagmula sa 2 babae na ito. Verses 22 and 23. For it is written that Abraham had 2 sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Ito po ang ilustrasyon. Isang kwento na pamilyar ang mga Hudyo. Pamilyar yung mga Judaizer. Yung mga tinuruan nilang taga-Galatia ay pamilyar na rin sa Old Testament. Alam nyo, ang Apostol Pablo, noon siya ay nagmisyon doon sa area ng Galatia. Ngayon po, that is modern Turkey. No? Ang
pinakatanyag po sigurong cities na inyong matatandaan ay Ankara, Turkey, no? Nasa northeast ng dating region of Galatia, at Antalya, isang coastal region sa south, no? Sa modern Turkey po, bordered nung dalawang sikat na cities na yon, ang region of Galatia o yung tinatawag nilang Galatia dati. Sa kanyang pagmimisyon sa mga churches doon, ang scriptures po na dala niya ay ang Old Testament. Old Testament po, wala pang New Testament nung nagmi-mission si Saul at si Barnabas. Ito po ay during the first missionary journey. Ang kwento po na yun ay makikita natin sa Acts chapter 13 and 14. Ang dala nilang scriptures ay Old Testament scriptures. Kaya naituro na nila dito sa mga taga-Galatians yung kwento ni Hagar at ni Sarah. Ang dalawang anak ni Abraham ay anak niya kay Hagar, si Ishmael. Makikita po natin ang kwento na yan sa Genesis 16. Hindi ko po babasahin lahat, just a few verses. Tatandaan niyo po, yung kinote ni Paul na pinanggalingan ng doktrina niya, yung doctrine of justification by faith alone. Ang kinote niya po na Old Testament book ay Genesis 15:6. So sa Genesis 15, pwede nating sabihin na si Abraham ay saved na, justified by faith, dahil pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos na siya ay magkakaroon ng mga descendants, at ang isang special descendant niya sa pamamagitan niya ay magkakaroon ng pagpapala ang buong mundo. Alam naman natin na si Kristo Jesus yun. Genesis 15 po yun. Nung dineclare na si Abraham ay righteous, justified before God. Genesis 16. Tignan natin kung gaano ka-righteous si Abraham. Now, Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. Nako, problema. No. Dahil siguro po, nagdaan na ang mga 10 taon from the first promise in Genesis 12. No? Si Abraham po ay nasa Ur of the Chaldees. Sabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa ituturo ko sa iyong lupa. Bibigyan kita ng lupa. Bibigyan kita ng descendants. Bibigyan kita ng pagpapala. Magdadaan sa iyo ang pagpapala sa buong mundo. Ganda ng pangako. 10 years after, sabi ni Sarai, he had borne him no children. Nung binigay yung pangako kay Abraham, 75 na siya. Ilan po sa inyo dito ang 75 na mahigit? Siyempre, walang mag-aamin, no? Malayo pa po ako, mga 11 years pa bago ako makarating dyan. 75 na po si Abraham, o thereabouts. Nung siya ay tinawag. 85 na siya ngayon ito. Okay. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar. And Sarai said to Abraham, behold, now the Lord has prevented me from bearing children. Sabi niya, sabi ng Diyos, bibigyan tayo ng descendants. Pero He has prevented me. So anong sinasabi ni Sarai dito? Naniwala tayo sa pangako, pero yung pangako, napako. He has prevented me from bearing children. Go into my servant. Rated PG-13 po ito, no? Go into my servant. Datapwat. In-encourage niya na mangalo niya si Abraham. No? Ginamit ko na yung malalim na Tagalog para hindi nyo na maintindihan. No? Kung ano ang kanyang ginawa. Alam nyo na ako anong ginawa. Rated PG nga eh. No? Go into my servant. It may be that I shall obtain children by her. So si Sarah ay nagkaroon ng kahinaan ng pananampalataya.
Pero pakinggan niyo susunod. But Abraham listened to the voice of Sarai. So, to make a long story short, no, ginawa niyang concubine si Hagar, isang Egyptian maid. At sa kanya, nagkaroon sila ng anak. He went into Hagar and she conceived. So pagkatapos noon, nung buntis si Hagar kay Ishmael, medyo natarayan niya ng konti si Sarah. Aba, sabi ni Sarah, "The Lord judge between you and me." Ba ngayon, sinisipa niya ngayon si Abraham, no? Kanino ba nanggaling yung suggestion? No? Hindi ba sa kanya? Tingnan mo nga naman, no? Hindi naman lahat ng asawa ganito, no? So, mga asawang lalaki na nandito, huwag niyong sisisihin ng, tingnan mo na, sa inyo nang gagaling talaga lahat ng problema eh. Pero ganun po nangyari. Then, Sarai dealt harshly with her and she fled from her. So sa madaling kwento, natagpuan siya ng Panginoon, pinabalik siya kay Abraham. At ipinanganak ang isang bata, according to 16:12, he shall be a wild donkey, you shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hand against him. Magiging palaaway siya, palagera siya, palaging naghahanap ng away. Sounds familiar? Si Ishmael po ay tumira sa area ng Arabia at ang kanyang mga descendants ay ang mga Arabs. Ngayon, hindi po lahat ng Arab pareho ni Ishmael. At hindi po ito ang dahilan kung bakit sila nag-aaway ngayon. Siguro, dito nagumpisa. Pero huwag niyong gagamitin ito. Sinabi ng Panginoon, pinag-aaway niya yan, dalawang yan, hanggang ngayon. Ginawa yan, sinadya yan ng Panginoon. Hindi po. Kahinahan po ng laman ang pinagmulan ng pag-aaway na ito na hanggang ngayon ay nakikita pa natin sa mga balita. So yun po ang kwento ni Ishmael, ang unang anak ni Abraham kay Hagar. Pero nagkaroon siya ng anak kay Sarah. Sa Genesis 21, verses 1 to 7, the Lord visited Sarah, and he had said, and the Lord did to Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. Nangako siya kay Sarah eh. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. 100 na po si Abraham. Grabe si Abraham, ano? 100 na po. Alam nyo, pagkatapos mamatay ni Sarah, no? Nagkaroon pa siya ng 5 o 6 na anak. No, nagkaroon pa siya ng mga wives sa kanyang concubines, no? So dahil ibinalik ng Diyos, ang sabi sa Hebrews 11, si Abraham ay parang patay na ang katawan. Ganun na siya katanda. Sa ating lingwahe, amoy lupa na po, no? Isang bulate na lang ang pipirma, RIP na. Ganun na po ang edad ni Abraham. Teka muna, sabi niya. Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. At the time of which God had spoken to him, Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore him, Isaac. So, nagkaroon sila ng anak. Yung po ang unang makikita dun sa kwento. Ginawa ng Panginoon ang isang kagilagilalas na bagay. Sila ay nagkaroon ng anak sa sarili nilang laman in their old age. At sinabi natin old age, hindi 45 and 35. 10 years po ang agot nila eh.
Hindi po 55 and 45. Hindi pa rin po 65 and 55. 190. No? Kung hindi po ito totoo, parang napakalaking skandalo, no? Parang binasa po natin sa dyaryo na si Senator Juan Ponce Enrile ay nagkaroon ulit ng anak in his old age. Malinaw po na ito ay supernatural birth. Ang anak kay Hagar na alipin ay pinanganak ayon sa laman. Natural birth. Sa Genesis 16, 3-6, nag-conceive nga si Hagar at siya ay nagkaroon ng anak na si Ishmael at ang anak kay Sarah ay pinanganak ayon sa pangako. Balikan natin yung pangako, Genesis 17, 15-19. And God said to Abraham, "As for Sarah your wife, you shall not call her Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her." Ito yung pangako. I will bless her, and she shall become nations. Kings of people shall come from her. Then Abraham fell on his face and laughed. Nung pinangako ito ng Diyos, 99 na si Abraham. Sa lakas ng tawa niya, napadapa siya. Ganun po ang faith ni Abraham. The father of faith. No? Napakalakas ng kanyang pananampalataya. Hindi po napakalakas ng kanyang pagtawa sa pangako ng Diyos. Shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before you." Sabi niya, "Panginoon, si Ishmael na lang." Eto na yun. 13, 14 na si Ishmael noon. God said, "No. But Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac." Yitzhak ang pronunciation. Ang ibig sabihin po noon, laughter. No? Can you imagine, papasok ka sa klase mo, di ba? Ang pangalan mo, ano pangalan mo? Laughter. Siguro tinawanan ka ng mga kaklase mo, di ba? Bakit laughter? Dahil tinawanan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Dahil tinawanan din ni Sarah. Chapter 18, verse 10. The Lord said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife shall have a son." And Sarah was listening at the tent door behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in years. The way of women had ceased to be with Sarah. Menopause na po, mga kapatid. So Sarah laughed to herself, saying, "After I am worn out and my Lord is old, shall I have pleasure?" Panginoon, wala na nga kaming pleasure eh. No? Hindi na kami na-arouse. Sabi ko naman sa inyo, rated PG-13 to. May mga bata ba rito? Tulog. Okay, mabuti na lang. No? Pero binuhay ng Panginoon ang kanilang desire for each other at binuhay ng Panginoon ang kanilang mga katawan. Shall I indeed bear a child now that I am old? Sarah laughed. So, ang naging pangalan ng kanilang anak, laughter. Si Isaac. So, yung anak ni Abraham kay Hagar, isang alipin, ay anak niya by natural means. Ang anak ni Abraham kay Sarah, na anak, the son of the promise, ay anak niya by supernatural means. Yun po ang ilustrasyon. Ano ang ibig sabihin? Uupo na po ako, no? Medyo pinilit ko pong tumayo.
Pero masakit na po ang tuhod ko. Hindi pa naman ako 99. No? Pero meron lang pong diferensya sa tuhod ko. Kami ng misis ko, compared to Abraham and Sarah, pwede pa kaya kami magkaanak? No? 100 tsaka 99, nagkaanak pa. Mama, baka masundan pa si Jana. Hindi na po. Ako, mahirap po magpalaki ng bata ngayon. Okay. Anong ibig sabihin ng ilustrasyon? Ang ilustrasyon ay isang larawan. Sabi sa verse 24, "Now this may be interpreted allegorically. These women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar. Now Hagar is Mount Sinai in Arabia. She corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. For it is written, Rejoice, O barren one, who does not break forth, who does not bear, break forth and cry aloud, you who are not in labor. For the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband." Supernatural ang pangako ng Diyos. Yung pong binasa ko ay from Isaiah 54 verse 1. Hundreds of years after Sarah and Hagar, meron pa rin ipinapangako na children of the promise ang mga propeta. So ang ilustrasyon po, sabi ng verse 24, ay isang allegory. Ang salita po na ginamit ay allegoreo, na Greek word po siya. Ang talagang translation po niya ay allegorical, no? Ang allegory po ay isang fictional na kwento na binibigyan ng spiritual meaning o ibang kahulugan kisa dun sa sinasabi sa kwento. Halimbawa, nabasa niyo ba yung Aesop's Fables? Yung mga storya na nag-i-involve ng mga hayop, no? Wala nang nakakabasa ng Aesop's Fables ngayon, no? Ang Aesop's Fables po ay isang allegory. Kung meron pong isang biblical na allegory, Pilgrim's Progress. Sino po ba sa inyo ang nakabasa na ng Pilgrim's Progress? No? Parang misis ko lang. No? Kasi meron pa isa doon. Okay? Yun po ay isang allegory tungkol sa Biblia. Kung nabasa niyo po ang ilang mga aklat ni C.S. Lewis, no, The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe, yung una niyang Chronicles of Narnia. Yun po ay isang fictional story na may spiritual meaning. Sa pamamagitan po ng kwentong yun na share ni C.S. Lewis, ang gospel, ang substitutionary atoning death ni Kristo Jesus. So may spiritual meaning, pero fictional yung story. Yung story po natin dito ay hindi fictional. Historical po siya. No? Datapwat, hindi siya pwedeng allegory. Kaya ako po dinidiin yon. Kasi baka isipin nyo, ginamit ni Pablo ang kwentong yon at kanyang inallegorize. Pwede ko rin sigurong gawin sa ibang parts ng Scripture. Hindi po. Una, hindi kayo si Pablo. Hindi po kayo apostol. Hindi nyo kasama ang Espiritu Santo sa pagsulat o pag-interpret ng Scripture. No? Ang Espiritu Santo ay nananahan na sa atin ngayon at kanyang binibigyang linaw ang binabasa natin, ngunit binabasa natin siya at ini-interpret natin siya literally, hindi allegorically. Yung pong salitang yon, siguro mas magandang i-translate as, now this may be interpreted as an illustration. Or ang technical term ng mga theologian as a typology. An Old Testament type or picture of a New Testament truth. No?
So ito po ay isang larawan, isang ilustrasyon. Hindi po tayo pwede mag-allegorize ng Scripture. Pag ginawa po natin yon, kanya-kanya po tayong interpretasyon ng Biblia, wala pong katotohanan ng maabot natin sa ganoong paraan. Dalawang tipan, ang ibig sabihin ng dalawang women na ito. These two women are two covenants, sabi sa verse 24. Larawan ito ng kahigitan ng pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos laban sa pagkaalipin sa pagsunod sa batas para maligtas. Ito po ay isang larawan ng superiority ng promise over performance. Yun po ang ibig sabihin. Ang larawan ng pagkaalipin sa pagsunod sa batas bilang paraan ng kaligtasan, makikita natin dun sa one is from Mount Sinai, bearing children for slavery. She is Hagar. She corresponds to the present Jerusalem. Yung present Jerusalem po noon, hindi po naniniwala sa justification by faith. Doon nga po galing yung mga Judaizer at naniniwala sila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Yun po ang ibig sabihin noon. Pagkaalipin, yung unang illustration. Yun po ay makikita natin halimbawa. Nabasa na natin to verses 8 to 11 ng Galatians 4. Di ba? Last time, ito ang ating pinag-aralan, 2 Sundays ago. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature were not God's. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world whose slaves you want to be once more? You observe days and months and seasons and years. I am afraid I may have labored over you in vain. Natatakot ako na baka hindi kayo Kristiyano. Yun ang sinabi ni Pablo. Sa chapter 3, verses 2 to 5. Sabi niya, let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing of faith? Siyempre, by hearing of faith. Are you so foolish, having begun by the Spirit? Are you now being perfected by the flesh? No. Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain. Takot na talaga si Pablo. Sa chapter 3, verse 10, for all who rely on works of the law are under a curse. Sa chapter 3, verse 23, now before faith came, we were held captive under the law. So malinaw sa mga Galatians na yung illustration na yon ay tungkol sa slavery under the law. Na sinabi niya, nakaligtas na kayo. Yung writer sa Hebrews, may komento siya dito, Hebrews chapter 12, verses 18 to 21. For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest, the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them, for they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. Ano yung dinidescribe ng writer to the Hebrews? Yung pagbigay ng law sa Mount Sinai. Ano ang produce niya? Joy? Fear! Sapagkat sila, after so many centuries, ay naging alipin sa law. Ang larawan ng kalayaan, ng freedom, na dulot ng pananampalataya lamang sa pangako ng Diyos, ay makikita natin sa verse 27. Galatians 4, verse 26. But the Jerusalem above is free, and she is our mother. No? The Jerusalem above is free. Sabi niya sa chapter 4, verses 4 to 7, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law so that He might receive the adoption as sons.
Kayo ay anak na. Kayo ay adopted na. Naalala niyo yung ating lesson kung paano ang adoption under Roman law? Nagiging full rights of the heir. Nagkakaroon siya ng full rights of the heir. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba, Father. Pwede na natin siyang tawaging Daddy. Pinalaya na kayo, sabi ni Paul. Sa illustration na ito, sabi niya, yung mga anak ng promise, kayo yon. You belong to Jerusalem above. No? Sabi ng Panginoong Jesus sa John 8:31, Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang lahat ng nananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos na kay Kristo Jesus ay free. In fact, sa chapter 5 verse 1, konting baba lang po, next verse, ang sabi ni Pablo doon, for freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Siguro dapat doon tayo nagtapos eh. It makes sense. Yun ang point ni Paul. Huwag na kayong bumalik sa pagkaalipin. Anak na kayo ng pangako. Gusto nyo pang maging anak ng alipin? Ano yung Jerusalem above? Hebrews 12:22. Pagkatapos dinescribe ng author to the Hebrews yung nakakatakot na sight sa Mount Sinai, fire, clouds, thunder, lightning, no? Pagdala ng law kay Moses, no? Pagkatapos niya describe niyon, sabi sa Hebrews 12:22, but you have come to Mount Zion. Saan yung Mount Zion? Sa Jerusalem, no? Ang Jerusalem po, ang tawag nila doon, Mount Zion. And to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering. Ang mga nananampalataya na kay Kristo Jesus lamang para sa kanilang kaligtasan ay tila nananambahan na nakasama na ang mga anghel. Kasama na yung mga yumaong. Ito pong nakaraan na buwan, parang maya na lamang nasa punerarya kami ni Bebet. Alam niyo naman po namatay yung asawa ni Jello Tuangki, si Nikki. At age 42, cancer po. Yung isa pong kaibigan ng daddy ko, tatay ng kaibigan ni Bebet, si Tito Rene Cristobal, kilala yan ng mga taga-Yemelif. Kasama po ng daddy ko sa ministeryo. Yumaon na rin po, nauna na. Halos nagkasabay sila ng isa pang kasama nila sa Yemelif noon, si Kuya Eddie Di Guzman. Yumaon na rin. No? Ate Liway, baka hindi nyo nababalitaan. No? Yung mga kakilala natin sa Yemelif, nasa heaven na lahat. Meron po akong kasamang pastor sa Parañaque, nung kami po ay tinawag upang maging pastor. 5 po kaming original. Namatay na po yung 3. Yung huli po last week. 71 lang po. Sila po ay nasa langit na. Sa tuwing tayo ay nananambahan dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Dahil sa kaligtasan na dulot ng kanyang sakripisyo sa krus. Tayo po ay nananambahan na kasama sila sa heavenly Jerusalem. Doon po tayo papunta. Yun po ang sinasabi ng Revelations 3:12. Yun po ay the New Jerusalem. Doon na po tayo papunta, mga kapatid. Kaya po yung mga binanggit ko sa inyo na yun, nung sila ay malapit ng malagutan ang hininga, wala po silang takot, wala po silang lungkot, sapagkat ang kamatayan ng isang kay Kristo Jesus ay parang pagpasok lamang sa isang pintuan na ang kabila
ay ang kalwalhatian ng Diyos. Anak na sila ng promise. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo nung dinescribe niya yung promise kay Sarah. Binuhay, binigyan ng anak si Sarah supernaturally. Pareho din natin, tayo ay naging anak ng Diyos supernaturally. John chapter 1 verses 12 to 13. And to them, but to them who believe, to them who received, they are given the privilege to be called the children of God. Children not born of the flesh, not of the will of man, nor of the flesh, but born of God. Supernatural po ang ating pagiging Kristiyano. Hindi po gawa sa laman, hindi gawa sa pagsunod sa batas, hindi gawa sa pagiging Baptist, hindi gawa sa pagiging sa bautismo ng immersion. Hindi po. Ang ating pong kaligtasan ay supernatural na binigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Kristo Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Those who are born of the flesh are of the flesh. Those who are born of the Spirit are of the Spirit. Ang implikasyon, anak ba kayo ng pangako o alipin? Sabi sa verse 28, now you, brothers, like Isaac, are children of promise. Pwede ko din sabihin sa inyo, ngayon kayo, mga taga-GCF, you are children of the promise. Sapagkat naalala niyo sa Galatians 3, ang pangako ng Diyos kay Abraham, I will bless you, and in your offspring, singular, sabi ni Paul, in your offspring, you will receive all the blessings in the heavenly realms. In Christ Jesus, tinatanggap natin ang blessing ng salvation, tinatanggap natin ang tiyak na kalwalhatian sa langit, sapagkat tayo ay na kay Kristo Jesus. Kaisa natin siya, tayo ay nasa Kanya, at siya ay nasa atin. Ang mga anak ng pangako ay ipinanganak na muli by supernatural means. Ang lahat po na nanampalataya na kay Kristo Jesus, hindi niyo po ginawa yon dahil sa talino ninyo o dahil sa ganda ng inyong personalidad. Kayo ay nanampalataya dahil sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa inyong mga puso't isipan. Di po ba? Kung minsan nagtataka tayo kung bakit tayo naging mga Kristiyano. Yung mga kaklase ko po sa UP, kaklase ko sa AIM, nung humingi si Bebet ng tribute sa aking 60th birthday, lahat sila ay isa ang sinabi, ha? Si BJ? Naging pastor? Paano nangyari yun? Imposibleng maging pastor si BJ. Imposible po sa laman. Wala pong imposible sa Diyos. Yung po sinabi ng Panginoon kay Sarah nung siya ay natawa, nothing is impossible with God. Ang mga anak ng pagkaalipin ay ititiwalag. Sabi sa verse 29, verse 30, what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son. Ito po yung sinabi ni Sarah kay Abraham. Nagkaroon ng siguro hindi magandang relasyon sapagkat nga, alam nyo, mahirap po talaga yung meron kayong mga anak na ibang mga nanay. No? Kaya yan din po ang kahirapan ko. Lahat po ng anak ko, ibang nanay eh. Opo, hindi po ako nagsisinungaling. Iba po lahat ang nanay nila. Dahil si Joby po adopted. Iba po ang birth mother niya. Hindi rin naman ako ang birth father niya. Si Jamie po, amin. No? Galing sa amin, naturally. Si Jana po adopted din. Iba po ang birth mother niya. Kaya pwede kong sabihin na ang mga anak ko, iba-iba ang mga ina. No? Ganyan din po sinasabi ng misis ko, pagka pinansin na
Ma'am, ang mga anak niyo parang hindi magkakamukha. Ay, kasi iba-iba ang mga tatay niyan. Mas nakakatawa pagkagaling sa kanya. No? Tayo mga kapatid, hindi po tayo natural children ng ating Panginoon. Tayo po ay adopted children. Tayo po ay kanyang binuhay na maguli. Tayo po ang children of the promise. Kaya mga kapatid, itong allegory na ito, itong larawan na ito, ay isang malinaw na ilustrasyon ng kahigitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kaysa sa pagkaalipin muli sa pagsunod sa batas. Bakit ko inuulit-ulit ito sa inyo? Siguro tinatanong nyo, Pastor, kayo ni Pastor Larry para kayong paulit-ulit. Kasi paulit-ulit si Pablo No? Para kayong paulit-ulit. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi namin natitiyak kung lang ang lahat ng nag-a-attend sa GCF ay anak ng pangako o anak pa rin ng pagkaalipin. Baka kayo'y nagpupunta rito, nagsisimba para magbawas ng kasalanan, para makalapit sa langit, para maka-earn ng brownie points, para pagdating sa araw ng paghuhukom, pagbukas ng aklat ng aking works, mas marami akong good works kaysa sa bad works. Mga kapatid, meron lang kayong isang bad work. Tapos na po kayo. Ang punta po ninyo ay sa impyerno. Isang bad work lang. Kaya nga, ang ating pong pinananampalatayanan ay ang pangako ng ating Panginoong Diyos na kung kayo ay mananampalataya sa aking anak na si Jesus, na siya ay nabuhay ng walang kasalanan upang ang kanyang katuwiran ay mapasa inyo. At siya ay namatay na walang kasalanan upang ang kanyang pinagbayaran ay mapasa inyo. Kung yun ang inyong paniniwalaan, ang pangako ng Diyos, ngayon din kakasamahin ko kayo sa paraiso. Mga kapatid, baka meron pa sa inyo na umaasa sa sariling kabutihan. Wala po kayong sariling kabutihan. Hindi po kayo mabuti. Alam ko, hindi kayo kriminal, hindi kayo mamamatay tao, hindi kayo mandarambong, hindi kayo mandaraya, pero sa inyong puso, nagkaroon kayo ng isang masamang kaisipan, meron kayong minura, hindi nyo nilabas sa bibig. Pero nasa puso nyo, kinat kayo ng isang jeep, tas, hindi mo sinabi, pero sinabi mo sa puso mo. Sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, ikaw ay nangalo niya na. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magalit at mapuot sa inyong kapwa, ikaw ay pumatay na. Kung ganon ang standard ng ating Diyos, sino ang makakapasa? Wala po. Baka kayo umaasa. Taga-GCF naman ako, Panginoon, papasukin mo na ako sa langit. Ay, marami din taga-GCF nandun sa impyerno. O ito, magsama-sama na kayo ron. Hindi po yan ang nagliligtas. Hindi po ang ating relihiyon, kundi ang ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Kanina, meron pong napakagandang missionary testimony ni Ron Pallier. Marami silang naaabot na mga new tribes, mga unreached peoples, mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At kung minsan nakikinig tayo ng ganoong klaseng testimonyo, tayo naiinganyo. Oo nga, no? Sana ako rin. Tutulong na lang ako, magpipray ako, magbibigay ako.
Susulatan ko siya ng encouraging letter. Mga kapatid, tinawag po tayong lahat ng Diyos na maging misyonero. Alam niyo ba, na kung saan tayo naroon, dito lang, hindi tayo kailangan lumayo, hindi tayo kailangan tumuwid ng dagat, sumakay ng aeroplano. Meron pong at least 80 million na napapaalipin sa pagsunod sa kautusan, na napapaalipin sa kaligtasan na sa pamamagitan ng pananampalataya plus works. Grace plus merit. Faith plus works. Scripture plus tradition. 80 million po. Ang binanggit ng numero, ilan lang? 2 million ba? 80 million, mga kapatid. Mga kasama natin na sumasanib sa ating kinalakhang relihiyon. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung saan, kung anong pangalan. Alam nyo na kung sino tinutukoy ko. May mga mahal kayo sa buhay, kaibigan, kaklase, kaopisina, kapitbahay, na mga kaanib ng iglesyang ito na aking tinutukoy. Sila ay napapaalipin pa rin sa kaligtasan sa pamamagitan ng faith plus works, grace plus merit, Christ plus Mary, Scripture plus tradition, the glory of God and the glory of the saints. 80 million po sila mahigit. Gusto niyo po maging misyonero? Kausapin niyo po sila. At dalhin niyo po sila sa pananampalataya na tama. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala lamang kay Jesus para sa ating kaligtasan. Tayo po tumayo, mga kapatid, at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa po ay kami sumunod. Kung meron sa amin na naririto na hindi pa nananampalataya sa inyo, alam namin, O Diyos, na sila ay naririto dahil sila ay dinala ninyo dito upang mapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Ang dalangin namin, Panginoon, ay ilapit niyo pa sila sa inyo. Buhayin niyo ang kanilang patay na kaluluwa. Pagkalooban niyo sila ng pananampalatayang nakapagliligtas upang sila ay tumawag sa inyong pangalan. At ang lahat ng tatawag sa inyong pangalan, O Diyos, alam namin, ay inyong ililigtas. O Diyos, nawa ganito ang mangyari para sa inyong kalwalhatian. At ngayon, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin na sa aming paghayo sa mundong ito, kami ay maging mga alagad mo. Na kami ay magdala ng ebanghelyo ng kaligtasan sa higit na nakararaming mga kasama namin at kababayan na hanggang sa ngayon ay nakatanikala pa rin sa relihiyon ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. O Diyos, turuan niyo kami, palakasin niyo kami, patapangin niyo kami, upang sila ay aming maabot, upang sila ay inyong maligtas sa pamamagitan namin. Napakalaking pribilehiyo, O Diyos, kung aming gagawin. Ngayon kayo ay humayo at tanggapin ninyo ang kanyang pagpapala at ang kanyang pakikipisan sa atin sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po.